Isang malakas na kalabog mula sa kusina ang gumising sa diwa ni Ligaya. Napatalo ng puso niya, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kaba na pamilyar na sa kanya sa mga nakalipas na buwan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, sinisigurong hindi makalikha ng anumang ingay. Ang bawat umaga ay naging isang maingat na sayaw sa paligid ng kumukulong, galit ng kanyang asawa. Pagdating niya sa pintuan ng kusina, natigilan siya. Nakatayo si Andres, nakatalikod sa kanya, nanginginig ang mga balikat. Sa sahig, basag ang salamin ng kanilang wedding picture, ang larawan kung saan masaya silang magkayakap ay nakatingala sa kanya mula sa sahig na puno ng bubog. Ang leather briefcase ni Andres, na karaniwang maingat niyang inilalapag sa silya, ay nakasubsob sa mesa na para bang ibinalibag ito ng buong puwersa. Ito ang Moy Kausukien, Mot Amtan Dudoy, Mot Hinan Tanvo. Chinggi Dang Sayra. Hinaplos ni Ligaya ang kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis na tibok nito. Nakita niya kung paano kinuyom ni Andres ang kanyang mga palad. Ang mga ugat sa kanyang braso ay nagsisilitawan. Pinipigilan nito ang isang sigaw. Sa isang iglap, nawala ang takot sa puso ni Ligaya. Napalitan iyon ng habag. Ang lalaking ito, ang lalaking minahal niya dahil sa mga pangarap nito, ay unti-unting nilalamon ng mga pangarap na yon. Andres, mahal halos pabulong niyang sabi. Isang matalim na galaw ang ginawa ni Andres. Humarap ito. At sa mga mata nito, ay nakita ni Ligaya ang isang bagyo. Isang pinaghalong pagod, kahihiyan, at galit na hindi para sa kanya. Ngunit wala itong ibang mapagbuhusan. Huwag ngayon ni Ligaya. Please, sabi ni Andres. Ang boses ay basag at garalgal. Tumango si Ligaya. Kahit parang may bumibiyak sa loob niya, hindi siya umimik. Hinayaan niya lang itong kunin ang cellphone sa mesa, suklayin ang buhok gamit ang nanginginig na kamay, at mabilis na pumasok sa banyo. Naiwan si Ligaya sa kusina, kasama ang basag na larawan ng kanilang kahapon. Ito ang Moy Câu Cảm Xúc, sự căng thẳng trong hôn nhân, nỗi đau của một người vợ. Tại sao chúng ta nên quan tâm? Vì tình yêu của họ đang chết dần. Marahan siyang yumuko para damputin ang frame. Maingat niyang inalis ang malalaking piraso ng bubog. Inihiwalay ang mga ito mula sa litrato. Sa larawan, ang ngiti ni Andres ay totoo. Walang bahid ng bigat na dala-dala nito ngayon. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng pangako. Napabuntong hininga si Ligaya. Saan napunta ang lalaking iyon? Alam niya kung saan. Nalunod ito sa mga numero, sa mga stock market reports, sa mga banta ng pagkakalugi na bumubulong dito gabi-gabi. Inilapag niya ang nalinis na litrato sa mesa at kumuha ng walis at dustpan. Habang nililinis niya ang maliliit na piraso ng salamin sa sahig, ginagawa niya ang bagay na pinakamahusay niyang gawin. Ang ayusin ang mga nasira, ang buuin ang mga nabasag, ang manahimik. Pagkatapos maglinis, bumalik siya sa kanyang ritual tuwing umaga. Nagbukas siya ng isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Sa loob nito ay may mga papel na may iba't ibang kulay at isang espesyal na pluma. Kumuha siya ng isang pirasong dilaw na papel, ang kulay ng pag-asa. Humugot siya ng malalim na hininga bago isinulat ang kanyang mensahe. Mahal kong Andres, huwag mong kalimutan na mas malakas ka kaysa sa anumang pagsubok. Nandito lang ako, palagi. Nagtitiwala sa'yo. Nagmamahal, Ligaya simple lang, walang mahahabang salita. Pero sa bawat letra ay naroon ang bigat ng kanyang pagmamahal at panalangin. Maingat niyang tiniklop ang papel at inilagay sa isang maliit na sobre. Ito ang kanyang koneksyon sa mundo ni Andres na hindi na niya mapasok. Ang mundo ng Makati, ng mga board meeting, ng mga salitang corporate at shares na hindi niya maintindihan. Pero ang mga liham na ito ang sa kanya. Ito ang kanyang kilig, ang kanyang paraan para sabihing, kasama mo ako,
nang hindi nangangailangan ng salita. Nagluto siya ng paborito nitong almusal, sinangag, vegan longganisa, at itlog na maalat na may hiniwang kamatis. Ang bango ng bawang at longganisa ay pumuno sa kusina. Isang amoy na dati ay naghahatid ng ngiti sa mukha ni Andres. Nang lumabas si Andres mula sa banyo, bihis na ito para sa trabaho. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang baluti. Hindi na ito tumingin sa basag na picture frame. Umupo ito sa mesa at agad kinuha ang isa pang cellphone, ang para sa trabaho. "Salamat," sabi nito nang ilapag ni Ligaya ang plato sa harapan niya. Ngunit ang mga mata nito ay nasa screen ng telepono. Tahimik na kumain si Ligaya. Pinanood niya kung paano mabilis na sumusubo ang kanyang asawa, na para bang ang pagkain ay isa lang obligasyon na kailangang tapusin. Nang matapos ito, tumayo agad si Andres. Kinuha nito ang kanyang briefcase. Sa sandaling iyon, lumapit si Ligaya. "Andres, sandali," sabi niya. Binuksan niya ang briefcase nito at maingat na isinilid ang maliit na sobre sa bulsa sa loob kung saan alam niyang makikita nito. Ngumiti siya. "Para mamaya," sabi niya. Isang saglit na pagbabago ang nakita niya sa mga mata ni Andres. Isang kislap ng dating lambing. Ngunit nawala rin ito agad, na parang isang alitaptap na namatay. Tumango lang ito, isang tango na walang laman, at nagmamadaling umalis. "Mag-iingat ka," pahabol ni Ligaya sa nakasaradong pinto. Naiwan siyang muli sa katahimikan. Tiningnan niya ang halos hindi nagalaw na pagkain sa kanyang plato. Ilang minuto siyang nakatayo roon nang biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Andres, mukhang nagmamadali. Naputo lang sinasabi nito nang makita ang isang folder sa ibabaw ng side table. Ito. Mabilis niya itong kinuha. Sa kanyang pagmamadali, sumabit ang kamay niya sa strap ng briefcase na hindi niya naisara ng maayos. Bumukas ito ng bahagya. Isang maliit na dilaw na sobre ang nahulog mula rito at lumapag sa sahig. Hindi ito napansin ni Andres. "Sige, aalis na ako," sabi nito at tuluyan ng umalis. Nakatitig si Ligaya sa dilaw na papel sa sahig. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang panalangin, ang kanyang pagmamahal, naroon, naiwan, hindi napansin, nakatapak-tapakan na sana. Dahan-dahan siyang yumuko para damputin ito. Habang hawak niya ang sulat, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Bigla, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang personal na cellphone ni Andres, nag-iingay sa ibabaw ng mesa sa sala. Naiwan nito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang telepono. Balak itong itago para ibigay pag-uwi nito. Ngunit bago niya pa man mailagay sa bulsa, umilaw ang screen. Isang voicemail notification mula sa isang numerong hindi nakasave. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Isang halo ng pag-aalala at takot. Pinindot niya ang notification. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Narinig niya ang boses ni Andres, pero hindi ito ang boses ng kanyang asawa. Ito ang boses ng isang taong nalulunod, desperado, at basag na basag. "Sir, ako na ang nakikiusap. 3 bangko na ang tumanggi sa amin. Ang mga investor, umaatras na. Malapit na kaming malugi. 1 buwan na lang. Kailangan ko ng milagro. Sir, please. Kailangan ko ng tulong." Natapos ang mensahe. Nabitawan ni Ligaya ang telepono. Bumagsak ito sa malambot na carpet, ngunit para sa kanya, ang tunog nito ay kasing lakas ng kalabog kaninang umaga. Ang problema pala ay mas malala pa sa inaakala niya. At ang kanyang mga liham sa umaga, ang kanyang maliliit na dalangin, ay hindi sapat para sagipin ito. Hindi sapat. Kailangan mong sumama sa akin. Ang mga salita ni Andres ay hindi pakiusap, kundi isang utos na binalot sa desperasyon. Ilang araw na ang lumipas mula nang marinig ni Ligaya
Ang voicemail nito, ilang araw na rin siyang nagmamasid sa paglalim ng mga guhit sa noo ng kanyang asawa at sa pagdilim ng mga bilog sa ilalim ng mga mata nito. May event, isang charity gala. Nandoon lahat ng malalaking tao sa industriya. Paliwanag ni Andres habang nagsusuot ng mamahaling relos. Kailangan nilang makita na matatag tayo, na maayos ang lahat. Naintindihan ni Ligaya ang hindi sinasabi ni Andres. Kailangan siya roon bilang isang palamuti, isang patunay na sa kabila ng mga bulungan, ang pamilyang De La Cruz ay buo pa rin. Sige, mahina niyang sagot. Pero Andres, wala akong isusuot na angkop para dyan. Ibinigay sa kanya ni Andres ang isang credit card. Pumunta ka sa mall. Bilhin mo ang kailangan mo, ang pinakamaganda. Ngunit hindi niya magawang gamitin iyon. Ang ideya na gumastos ng malaking halaga habang ang kumpanya nila ay palubog ay parang isang kasalanan. Sa halip, tumawag siya sa isang pinsan at humiram ng isang bestida. Maganda ito. Isang simpleng navy blue na bestida na hanggang sa higang haba. Ngunit sa bawat sukat niya rito, nararamdaman niya ang bigat ng pagiging impostor. Ang venue ng gala ay isang grand ballroom sa isang 5-star hotel sa Makati. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ng champagne at ang halakhak ng mga taong sanay sa karangyaan ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Para kay Ligaya na ang mundo ay ang tahimik na sulok sa harap ng simbahan ng Quiapo, ang lahat ay nakakasilaw at nakakabingi. Huwag kang bibitaw sa braso ko, mariing bulong ni Andres. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, hindi dahil sa paglalambing, kundi dahil sa tensyon. Ang mga mata nito ay abalang naglilibot, naghahanap ng mga mukha, ng mga oportunidad, ng isang himala. Pakiramdam ni Ligaya ay isa siyang manika na nakasuot ng hiram na damit. Ngumingiti siya kapag may bumabati sa kanila, ngunit alam niyang walang sino man ang tunay na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nasa kay Andres, ang rising star na ngayon ay usap-usapang isang bumabagsak na bulalakaw. At doon, sa gitna ng dagat ng mga peking ng ngiti, nakita niya ito. Isang babae na tila pag-aari ang buong silid. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan at ang mga diamante sa kanyang leeg at tainga ay sumasayaw sa bawat galaw niya. Ngunit hindi ang kanyang damit o alahas ang nakakuha ng atensyon ni Ligaya. Ito ay ang kanyang ngiti. Isang ngiti na kasing talas at kasing ganda ng isang kutsilyo. Andres, darling, sabi ng babae. Ang boses ay malambing ngunit may diin ng kapangyarihan. Lumapit ito sa kanila. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Maribel, sagot ni Andres, at napansin ni Ligaya ang biglaang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa. Inayos nito ang kanyang kurbata. Bigla itong tumuwid ng tayo. Ang mga mata ni Maribel ay hindi lumihis kay Andres na para bang si Ligaya ay isang palamuti lamang sa braso nito, isang bagay na walang pangalan at walang mukha. Tiningnan ni Maribel si Andres mula ulo hanggang paa at ang ngiti nito ay bahagyang lumawak. I heard things. But you look surprisingly well. I'm a survivor, sabi ni Andres, may kaunting pagmamayabang na bumalik sa kanyang boses. Doon lang lumingon si Maribel kay Ligaya. Ang mga mata nito ay mabilis na sinuri siya, mula sa kanyang simpleng ayos ng buhok hanggang sa dulo ng kanyang hiram na bestida. Ang ngiti nito ay hindi nagbago, ngunit ang mga mata nito ay nanlamig. And you must be the wife. Hindi man lang nito hinintay ang pangalan niya. Ligaya po, sabi niya. Iniabot ang kanyang kamay. Tinitigan lang ni Maribel ang kanyang kamay ng isang segundo bago ito muling tumingin kay Andres. Binaliwala siya nito. Andres, may mga tao akong gustong ipakilala sa'yo. Mga posibleng
makatulong. Ang salitang makatulong ay binitawan niya na parang isang pain at kinagat ito ni Andres. Sige, sabi ni Andres at unti-unti nitong binitawan ng braso ni Ligaya. Naiwan si Ligaya na nakabitin ng kamay sa hangin. Dahan-dahan niya itong ibinaba at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang puso. Pinanood niya ang likod ng kanyang asawa habang sumusunod ito kay Maribel na parang isang tuta na sumusunod sa kanyang bagong amo. Sa sumunod na oras, naging anino si Ligaya. Sinubukan niyang kumuha ng inumin, ngunit pakiramdam niya ay nakaharang siya sa daan. Sinubukan niyang ngumiti sa mga taong dumadaan, ngunit tinatagusan lang siya ng tingin. Siya ay isang multo sa isang pagdiriwang ng mga buhay na buhay. Nakita niya si Andres sa kabilang dulo ng silid, tumatawa sa isang bagay na sinabi ni Maribel. Ang tawa ni Andres ay malakas at puno ng buhay. Isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig sa kanilang bahay. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Selos, isang damdamin na ngayon niya lang naramdaman ng ganito katindi. Nagpasya siyang kailangan niya ng hangin. Habang maingat siyang naglalakad patungo sa terrace, isang boses ang pumigil sa kanya. "Oh, nandyan ka pa pala." Si Maribel, nakatayo ito sa kanyang harapan, may hawak na 2 baso ng red wine. "Pasensya na kanina," sabi ni Maribel. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "Masyado lang kaming naging abala ni Andres. Alam mo na, business." Ibinigay nito ang isang baso kay Ligaya. "Here, para naman hindi ka mukhang nalulugi dyan." Nag-aalangan man ay tinanggap ni Ligaya ang baso. "Salamat." Alam mo, pagpapatuloy ni Maribel habang umiinom mula sa kanyang baso, "I admire Andres. He's a fighter. Pero sa mundo natin, hindi sapat ang pagiging fighter lang. Kailangan mo rin ng mga tamang kasama, mga taong kayang makipagsabayan." Ang mga salita ni Maribel ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Ligaya. Biglang gumalaw si Maribel para lampasan siya. Ngunit sa isang kilos na tila sinadya, sumabit ang braso nito sa braso ni Ligaya. Natapon ang laman ng baso ni Ligaya. Ang matingkad na pulang alak ay kumalat sa dibdib ng kanyang navy blue na bestida, lumilikha ng isang malaki at kahiyahiyang mantsa. "Oh my God, I'm so sorry," tili ni Maribel, na nakakuha ng atensyon ng ilang mga tao sa paligid. "Ang clumsy ko naman." Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ligaya ang isang bagay sa likod ng pagkukunwaring pag-aalala ni Maribel. Nakita niya ang isang kislap ng tagumpay. Lumapit si Andres, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi para kay Ligaya, kundi para sa eksenang nalilikha. "Anong nangyari?" "Aksidente lang, darling," sabi agad ni Maribel. "Nadulas ako. I'm so sorry, Ligaya." "Okay lang," halos pabulong na sabi ni Ligaya habang sinusubukang takpan ng mantsa gamit ang kanyang kamay. Ang nararamdaman niyang hiya ay parang apoy na unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan. "Uwi na tayo," sabi ni Andres. Ang boses ay mababa at puno ng inis. Kinuha nito ang braso ni Ligaya at hinila siya paalis. Hindi man lang nagpaalam ng maayos kay Maribel. Ang biyahe pauwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hawak ni Andres ang manibela ng mahigpit. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Si Ligaya naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng Makati na lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itanong, "Nahihiya ka ba sa akin?" Ngunit natatakot siyang marinig ang sagot. Pagdating sa bahay, walang imikan. Naunang bumaba si Andres, sumunod si Ligaya. Dire-diretso sila sa kanilang kwarto. Naghubad sila ng kanilang mga damit na panggala at nagsuot ng pantulog sa magkahiwalay na sulok ng silid. Humiga si Andres sa kama. Agad na tumalikod sa kanya. Humiga si Ligaya. Pinipigilan ang bawat hikbi na gustong kumawala.
Hindi siya nakatulog. Inisip niya ang bawat sandali ng gabing iyon. Ang mga mapanuring tingin, ang pagbaliwala ni Maribel, ang kahihiyan ng natapong alak, at higit sa lahat, ang katahimikan ni Andres. Nang mag-uumaga na, hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon. Uminom siya ng tubig sa kusina. Umaasang ang lamig nito ay papawiin ang apoy sa kanyang dibdib. Pabalik na sana siya sa kwarto nang may mapansin siyang liwanag mula sa terrace. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakatayo roon si Andres. Nakatalikod. Suot lang ang kanyang pajama pants. Nakatingin ito sa kanyang cellphone. At pagkatapos, nakita ito ni Ligaya. Isang ngiti. Isang maliit, panatag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andres habang nagtatype ito sa kanyang telepono. Isang ngiti na hindi na niya nakikita ng maraming buwan. Isang ngiti na hindi para sa kanya. Isang malakas na hangin ang umihip. At sa isang saglit, nahagip ng kanyang mga mata ang screen ng telepono nito bago ito muling ibinaba. Isang pangalan lang ang nabasa niya sa pinakaitaas ng conversation. Isang lamig ang gumapang sa buong katawan ni Ligaya. Mas malamig pa kaysa sa sahig na kanyang kinatatayuan. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Ligaya, hindi lang krisis sa kumpanya ang kalaban niya. Ang katahimikan ang naging bagong ingay sa kanilang bahay. Mas mabigat ito kaysa sa sigawan. Mas masakit kaysa sa anumang masasakit na salita. Sa loob ng isang linggo pagkatapos ng gala, si Andres ay naging isang estranghero na kasama ni Ligaya sa iisang bubong. Umuuwi ito ng hating gabi. Umaalis bago pa sumikat ang araw. Ang mga liham na iniiwan ni Ligaya sa umaga ay hindi na niya alam kung nababasa pa ba. Ang bawat araw ay isang paghihintay. Paghihintay sa isang pagsabog, sa isang pag-amin, sa kahit anong magbabasag sa nakakabininging katahimikan. At isang hapon, dumating ito. Hindi sa anyo ng sigaw, kundi sa anyo ng isang sobrang kulay brown. Isang special courier ang nag-abot nito kay Ligaya sa kanilang pintuan. May selyo ito ng korte at nakapangalan kay Andres de la Cruz, CEO ng De La Cruz Fine Jewelry. Alam na niya. Kahit hindi niya buksan, alam na niya. Nang dumating si Andres ng gabing iyon, mukha itong mas pagod kaysa dati. Ang baluti ng kanyang mamahaling suit ay tila may mga lamat na. Nakita nito ang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa sa may pasukan. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang niya ito. Sinundan siya ni Ligaya ng tingin habang papunta ito sa sala. Narinig niya ang tunog ng pinupunit na papel. Pagkatapos, katahimikan. Isang mahabang, mabigat na katahimikan. Sumilip siya mula sa kusina. Nakita niya si Andres na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang mga papel. Ang mga balikat nito ay unti-unting bumagsak na para bang isang hindi makitang pabigat ang biglang ipinatong sa mga ito. Gumalaw ang mga labi ni Andres, ngunit walang boses na lumabas. Pagkatapos, dahan-dahan na parang sa slow motion, kinuyumos nito ang mga papel sa kanyang kamay. Isang tunog ang kumawala mula sa lalamunan ni Andres. Isang tunog na pinaghalong sigaw at hikbi. Isang tunog ng isang taong tuluyang sumusuko. At pagkatapos ay bumagsak ito. Lumuhod ito sa sahig. Ang mga kamay ay nakatakip sa mukha. At doon, sa gitna ng kanilang magandang sala, humagulgol si Andres na parang isang batang nawawala. Nabitawan ni Ligaya ang basong hawak niya. Hindi ito nabasag, ngunit ang tunog ng pagtama nito sa lababo ay sapat na para mapatingin si Andres sa kanyang direksyon. Sa mga mata nito, nakita ni Ligaya ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Ang kawalan. Walang pag-asa. Walang lakas. Tumingin ito sa kanya. At sa tingin na yon, nakita ni Ligaya ang lalaking pinakasalan niya. Hubad sa lahat ng pagmamataas at ambisyon, nakita niya ang kanyang Andres, takot at talunan. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya noong gabing iyon sa gala. Ang lahat ng selos, ang lahat ng pagdaramdam. Nawala ang lahat. Ang natira na lang
ay isang matinding pagmamahal na gustong yakapin ang nasasaktan niyang asawa. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Alam niyang hindi yakap ang kailangan nito ngayon. Tapos na, sabi ni Andres. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Wala na, Ligaya. Lahat, lahat ng pinaghirapan ko, wala na. Hindi niya hahayaang matapos ang lahat ng ganito. Tumalikod si Ligaya at tahimik na pumasok sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, ngunit meron na ring bagong layunin. Nilampasan niya ang kanilang kama. Yumuko siya at hinila ang isang maliit at lumang baul na nakatago sa ilalim. Ang baul na naglalaman ng mga alaala mula sa buhay na matagal na niyang tinalikuran. Binuksan niya ito. Amoy luma at probinsya. Sa ilalim ng mga lumang damit at ilang mga libro, may isang maliit na telang nakabalot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay isang lumang Nokia phone. Maliit, matibay, at walang kakayahang kumonekta sa internet. Isang teleponong may iisang layunin lamang. Kinuha niya ito. Ang bigat nito sa kanyang palad ay pamilyar. Binuksan niya ito. Mayroon pa itong baterya. Pumunta siya sa banyo, isinara ang pinto, at umupo sa sahig na malamig. Ang puso niya ay kumakarera. Ang ginagawa niya ay isang paglabag sa pangako niya sa kanyang sarili. Ang mabuhay ng simple. Ang mahalin si Andres bilang si Ligaya lamang, hindi bilang isang rosaryo. Ngunit ang pag-ibig, natutunan niya ngayong gabi, ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap. Minsan, ito ay tungkol sa pakikipaglaban. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang mga numero sa keypad. Isang numero na hindi niya kailangang tingnan sa anumang listahan. Isang numero na nakaukit sa kanyang isipan at puso. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Hello? Isang boses ng isang matandang lalaki ang sumagot. Mahinahon, malalim, at puno ng awtoridad. Napapikit si Ligaya. Ang boses na yon ay parang isang angkor sa gitna ng rumaragasan niyang mundo. Titito Mateo? Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, bumalik ang boses, mas malambot na ngayon, may bahid ng pag-aalala. Ligaya? Hija, ikaw ba yan? Oo po, sagot niya, at isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ako po ito, tito. Anong nangyari? Maayos ka lang ba? Ang iyong. Pinutol niya ang sasabihin nito. Alam niya ang susunod na itatanong. At alam niya na oras na para harapin ito. Humugot siya ng isang malalim at nanginginig na hininga. Tito Mateo, sabi niya, mas malinaw na ngayon, may biglang pagtigas sa kanyang boses. Si Ligaya po ito. Tumatawag po ako dahil kailangan ko na po yata ang tulong ng pamilya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Isang tunog na puno ng bigat at kasaysayan. Nang sa wakas ay magsalita si Atty. Mateo, ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng anumang emosyon. Alam mo ang kondisyon ng iyong lola, Hija. Sigurado ka ba rito? Ang napili nilang tagpuan ay isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang eskinita sa Maynila. Malayo sa mga matatayog na gusali ng Makati, kung saan si Andres ay hari. Ang lugar ay amoy lumang libro at bagong timplang kape. Para kay Ligaya, ito ay isang kanlungan. Nauna siyang dumating. Pinili niya ang mesa sa pinakasulok, kung saan tanaw niya ang pinto, ngunit hindi siya madaling makita. Nang pumasok si Atty. Mateo, tila nagdala ito ng isang naiibang bigat sa loob ng munting kapihan. Nakasuot ito ng simpleng barong at ang kanyang puting buhok at mga guhit sa muka ay nagsasalita ng karunungan at mga sekretong matagal nang tinago. Hija, bati nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang umuupo ito sa tapat ni Ligaya. Tito Mateo, sagot niya. Hindi sila nag-aksaya ng oras.
Inilapag ng abogado sa mesa ang isang makapal na folder na gawa sa brown na karton. Nang buksan niya ito, nakita ni Ligaya ang mga dokumentong pamilyar sa kanya, mga titulo ng lupa sa Palawan, mga sertipiko ng pagmamay-ari ng mga minahan, at ang huling testamento ng kanyang lola, si Doña Isabel Rosario. Ang De La Cruz Fine Jewelry ay may utang na aabot sa 200 milyong piso. Simula ni Atty. Mateo, ang kanyang boses ay kalmado at direkta. Ang halaga ng assets nila ay mabilis na bumababa. Technically, bangkarote na sila. Tumango si Ligaya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang Rosario Trust Fund ay kayang-kaya itong bayaran at mag-inject ng bagong kapital. Pagpapatuloy ng abogado. Ngunit Ligaya, alam mo ang bilin ng iyong lola. Tumingin si Atty. Mateo sa kanyang mga mata. Ang pera ng pamilya Rosario ay hindi limos. Ito ay isang pamumuhunan. At hindi tayo namumuhunan sa negosyo lamang, namumuhunan tayo sa tao. Dito na pumasok ang pinakamabigat na bahagi. Bago pumanaw si Doña Isabel, nag-iwan siya ng isang malinaw na tagubilin. Sabi ni Atty. Mateo, habang itinuturo ang isang partikular na talata sa testamento. Ang yaman ng pamilya ay maaaring gamitin para tulungan ang mapapangasawa ng kanyang mga tagapagmana. Ngunit sa isang kondisyon, dapat itong mapatunayan na karapat-dapat na ang kanyang karakter ay kasing tigas ng pinakamahal na diamante. Napayuko si Ligaya. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lola. Flashback, isang hapon sa kanilang hardin sa Palawan. Hawak ng batang si Ligaya ang isang magaspang na bato. "Lola, ang pangit po nito," sabi niya. Ngumiti ang kanyang lola Isabel. Isang babaeng may mga matang nakakakita ng hiwaga sa mga simpleng bagay. Sa loob ng kapangitang yan, Hija, ay may natatagong kinang. Kailangan lang ng tamang presyon at tamang init para lumabas. Ganyan din ang tao. Ang tunay na yaman ay nasa karakter, hindi sa bulsa. Itong pagtulong natin, pagbabalik ni Atty. Mateo sa kasalukuyan, ay hindi lang pag-aabot ng pera. Ito ang magiging presyon at init. It will be a test, Ligaya. Isang pagsubok sa pagkatao ni Andres. Tumingin sa kanya ang matandang abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Paano kung bumagsak siya sa pagsubok, Hija? Paano kung ang perang ito ay lalo lang magpalabas ng kasakiman niya? Handa ka ba sa posibleng kahinatnan? Ito ang tanong na bumabagabag kay Ligaya. Ngunit nang maisip niya ang imahe ni Andres na nakaluhod at umiiyak sa kanilang sala, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. "Mahal ko po siya," mahina niyang sagot. "At naniniwala po ako sa kanya. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang lalaking minahal ko ay nandoon pa rin sa loob niya." Ngunit ang pag-asang iyon ay may kasamang lason. Inilatag ni Atty. Mateo ang plano. Gagamit sila ng mga shell corporations at isang foreign investment fund na nakabase sa Switzerland para bilhin ang mga utang ng kumpanya at magpasok ng bagong kapital. Si Andres ay hindi malalaman na ang perang sumasagip sa kanya ay nagmula sa pamilya ng asawang minamaliit niya. Maniniwala siyang ito ay dahil sa kanyang sariling galing at swerte. "Ito na ang huling papel na kailangan mong pirmahan," sabi ni Atty. Mateo habang inaabot sa kanya ang isang pluma. Ito ay isang kasunduan na nagbibigay pahintulot sa trust fund na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang. Kinuha ni Ligaya ang pluma, nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isusulat niya ay isang pako sa kabaong ng simpleng buhay na pinangarap niya. Ligaya Rosario, hindi De La Cruz. Para sa kasunduang ito, siya ay isang Rosario. Habang tinatapos niya ang kanyang pirma, isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Bahagyang nagpamantsa sa tinta. Ang sakripisyo ay nasilyuhan na. Nang gabing iyon, nagbago ang lahat. Nag-aayos si Ligaya ng hapunan nang dumating si Andres. Ngunit hindi ito ang Andres na malungkot at talunan.
Isang bagong enerhiya ang bumabalot dito. Ang kanyang mga mata ay muling nagliliwanag. Hindi ka maniniwala sa nangyari, sabi nito. Ang boses ay puno ng pananabik na matagal nang hindi naririnig ni Ligaya. Niyakap siya nito. Isang yakap na mahigpit at totoo. May tumawag sa akin kanina. Isang investment fund mula sa Switzerland. Nakita raw nila ang potensyal ng kumpanya. Bibili nila lahat ng utang natin. Mag-i-invest sila. Niyakap siya ni Ligaya pabalik. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang pinipigilan ang mga luha. Talaga mahal, ang galing naman. Galing? This is a miracle, tawa ni Andres. Sabi ko sa'yo sabi ko sa'yo may pag-asa pa. Sa mga sumunod na araw, ang bahay nila ay muling napuno ng buhay. Si Andres ay naging abala sa mga tawag at meeting, ngunit ito ay isang pagkaabala na puno ng sigla. Minsan, nahuhuli niya itong nakangiti habang nagbabasa ng mga dokumento. Ang lalaking minahal niya ay unti-unting bumabalik at umasa si Ligaya. Umasa siyang tama ang kanyang naging desisyon. Isang gabi, habang naghahanda ito para sa isang mahalagang meeting kinabukasan, lumapit si Ligaya at inabutan ito ng kape. Salamat, mahal, sabi ni Andres. Ang tingin ay nasa laptop pa rin. Andres, simula ni Ligaya, kung gusto mo, pwede kitang samahan sa mga meeting mo para may kasama ka. Tumigil sa pagtipa si Andres. Dahan-ahan itong tumingin sa kanya. May kakaiba sa tingin nito. Isang tingin na tila sinusuri siya. Ligaya, sabi nito sa isang malumanay, ngunit may distansyang tono. I appreciate the offer. Talaga. Pero, iba na ito. Malalaking tao ang kausap ko. International investors. Complicated ang mga usapan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Sila ang nakakaintindi sa mundo ko. Ikaw. Huminto ito sandali, na parang naghahanap ng tamang salita para hindi siya masaktan. Manatili ka na lang muna sa bahay. Dito, safe ka. Hayaan mo na ako ang humarap sa kanila. Okay? Binitawan nito ang kanyang kamay at bumalik ang atensyon sa laptop. Nakatayo lang si Ligaya sa likod nito. Malamig ang kapeng hawak. Sinagip niya ang mundo nito, ngunit sa paggawa noon, tila itinayo niya ang isang pader na mas mataas sa pagitan nilang dalawa. Ang pader na yon ay gawa sa pera na galing sa kanya, ngunit hindi niya masabi. At sa likod ng pader na yon, nagsisimula ng mabuo ang isang bagong hari. Ang papel ay makinis at malamig sa kanyang mga daliri. Sa pabalat ng pinakasikat na business magazine sa bansa, nakatitig sa kanya ang sarili niyang mukha. Ang kanyang ngiti ay matagumpay. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong tumingin sa bingit ng pagkatalo at tumawa. Sa ilalim ng kanyang larawan, nakasulat sa malalaking letra, Andres de la Cruz, ang pagbabalik ng hari, the comeback king. Paulit-ulit na binasa ni Andres ang mga salitang iyon. Ganito pala ang pakiramdam. Ang bawat letra ay tila isang medalya. Isang patunay sa lahat ng nagduda, sa lahat ng tumalikod sa kanya noong mga panahong halos gumapang na siya sa putik. Sila ang may pagkukulang, hindi ako. Sabi niya sa sarili. Nakita ng mga Swiss investors ang henyo sa akin. Nakita nila ang potensyal na hindi nakita ng mga lokal na bangko. Isinara niya ang magazine at inilapag sa kanyang bagong mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang opisina ay 3 beses na mas malaki kaysa sa dati. Mula sa salaming bintana sa likod niya, tanaw niya ang buong Makati. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakahilera, nagbibigay pugay sa kanya, ang kanilang bagong hari. Ang dating takot na gumigising sa kanya tuwing madaling araw ay napalitan na ng isang nakakalasing na kumpiyansa. Siya ang gumawa nito. Siya ang nagsalba sa lahat. Sir Andres, pumasok ang kanyang bagong sekretarya. Nasa telepono po si Ma'am Maribel Santos. "I-patch mo," sabi niya.
habang sumasandal sa kanyang swivel chair at ipinapatong ang mga paa sa mesa. "Andres, darling," sabi ng boses ni Maribel sa kabilang linya, malambing na parang mamahaling alak. "Nakita ko ang magazine. You look regale." "I learned from the best," sagot ni Andres. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Maribel. Siya ang isa sa mga unang naniwala. O iyon ang gusto niyang isipin. Naunawaan ni Maribel ang wika ng kapangyarihan at ambisyon. Kapag kasama niya ito sa mga business dinner, pakiramdam niya ay mayroon siyang isang reyna sa kanyang tabi. Isang taong hindi kailangang tanungin kung ano ang collateral o equity. Isang taong nakikipagsabayan, hindi isang taong kailangang iwanan sa bahay. Nang gabing iyon, magkasama sila sa isang mamahaling restaurant para i-entertain ang ilang miyembro ng board. Ang ilaw sa lugar ay madilim at ang usapan ay tungkol sa milyon-milyong piso. "You have the vision, Andres," sabi ni Maribel habang nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng mesa. "You just needed the right partners." Habang nagsasalita ang isa sa mga board member, naramdaman ni Andres ang isang bagay sa ilalim ng mesa. Ang kamay ni Maribel. Dahan-dahan itong dumapo sa ibabaw ng kamay niya. Isang dampi na nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang dampi ng pag-ibig, kundi isang dampi ng alyansa. Isang pagkilala. "Ito ang mundo ko," isip niya. "Dito ako nararapat." Hating gabi na nang umuwi siya. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Adobo. Ang amoy ng bawang at tuyo ay tila isang lubid na humihila sa kanya, pabalik sa isang buhay na gusto na niyang kalimutan. Ang buhay ng pagtitipid, ng mga simpleng pagkain, ng isang asawang ang tanging ambisyon ay ang makita siyang nakangiti. Lumabas si Ligaya mula sa kusina. Suot ang kanyang duster. May daladalang isang plato ng bagong lutong adobo. Ang nangiti nito ay puno ng pag-asa. "Mahal, gising pa ako. Ipinagluto kita ng paborito mo." Tiningnan ni Andres ang plato. Ang mamantikang sabaw, ang mga piraso ng taba ng baboy. Dati, ito ang kahulugan ng tahanan para sa kanya. Ngayon, para itong isang paalala ng kahirapan. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiti. "Salamat, mahal. Pero kumain na ako sa labas." Business dinner. Nakita niya ang paglaho ng kislap sa mga mata ni Ligaya. Mabilis itong napalitan ng pag-unawa, gaya ng dati. Palagi itong umuunawa. At hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng inis. "Ligaya," sabi niya. Sinubukang gawing malumanay ang kanyang boses. "Hindi na yata ito bagay sa lifestyle natin." Anong ibig mong sabihin?" "I mean," sabi niya, habang hinuhubad ang kanyang mamahaling coat. "We're moving up. Kailangan nating mag-adjust, pati sa pagkain." Tumalikod ito at pumasok sa kusina nang walang imik. Sinundan siya ni Andres. Nakita niya itong tahimik na inililipat ang adobo sa isang plastic container. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng guilt. Ngunit mabilis itong natabunan ng mas malakas na damdamin, ang pagkairita. Bakit hindi na lang niya maintindihan? Kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang wallet, ang kanyang bagong black card. Inilapag niya ito sa kitchen counter. "Ano to?" tanong ni Ligaya. "Credit card. Walang limit," sabi niya. "Bilin mo ang gusto mo. Mga bagong damit, alahas, kahit ano. Mag-shopping ka. Magpasalon ka. Para sa susunod na may event, hindi na tayo nanghihiram." Ang mga salita ay mas matalim kaysa sa kanyang intensyon. Hindi kinuha ni Ligaya ang card. Nakatitig lang ito roon. "Gusto ko lang na maging masaya ka," sabi ni Andres. Ito ang kasinungalingan na sinasabi niya sa sarili para pagaanin ang kanyang konsensya. "Masaya naman ako sa kung anong meron tayo, Andres," sagot nito. Ang boses ay mahina. Hindi mo naiintindihan," sabi niya.
Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Lumapit siya at kinuha ang kamay nito. Sa pilitang inilagay ang credit card sa palad nito. Bilhin mo ang gusto mo. Ulit niya. Mas mariin ngayon. Huwag mo na lang ako masyadong tanungin. Tumalikod na siya at pumasok sa kanilang kwarto. Iniwan itong nakatayo sa kusina. Pakiramdam niya ay naayos na niya ang problema. Binigyan niya ito ng solusyon. Pera. Ano pa ba ang hihilingin nito? Nagbihis siya at humiga sa kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang ugali na. Nag-scroll siya sa mga email, sa mga stock prices. Biglang pumasok ang isang text message mula kay Maribel. The board loves you. They're planning a grand launch for the new diamond collection. It's time to show everyone who the real queen is. Napangiti si Andres habang nakatitig sa screen. Oo, oras na nga. Oras na para ipakita sa lahat na ang hari ay hindi maaaring magkaroon ng isang reynang galing sa bukid. Ang silid ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang tunog ng mahinang pagtugtog ng isang string quartet ay humahalo sa bulungan ng mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit at alahas. Ito ang opisyal na paglulunsad ng The Legacy Collection, ang pinakabagong linya ng De La Cruz Fine Jewelry. Ito rin ang gabi ng koronasyon ni Andres at para kay Ligaya. Ito ang gabi ng kanyang pagbitay. Pinilit niyang gamitin ang credit card. Bumili siya ng isang eleganteng itim na bestida. Nagpaayos siya sa salon. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, bago sila umalis, isang estranghera ang nakatitig pabalik. Ang kolorete sa kanyang labi ay parang dugo. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay parang isang sakal. Pagdating nila sa venue, agad na pinalibutan si Andres ng mga mamamahayag at mga kasosyo sa negosyo. Mr. De La Cruz, isang tagumpay! Sigaw ng isa. Congratulations! Sabi ng isa pa. Ngumiti si Andres, isang nangiting sanay na sanay na. Hinawakan niya ang baywang ni Ligaya, ngunit ang hawak na yon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa mga kamera. Nang mawala na ang mga flash ng kamera, unti-unti siyang binitawan ni Andres. Kukuha lang ako ng maiinom, sabi ni Andres. Diyan ka lang. At nawala na ito sa gitna ng mga tao. Diyan ka lang. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Iyon naman talaga ang ginagawa niya palagi, hindi ba? Ang manatili kung saan siya iniwan. Naglakad si Ligaya patungo sa isang sulok kung saan hindi siya masyadong mapapansin. Mula roon, pinanood niya ang kanyang asawa. Si Andres ay nasa kanyang elemento. Nakikipagtawanan, nakikipagkamay. Bawat galaw niya ay puno ng kapangyarihan. At sa tabi nito, hindi humihiwalay, ay si Maribel. Nakasuot si Maribel ng isang bestidang kumikinang na parang likidong ginto. Ang bawat ngiti niya, ang bawat dampi niya sa braso ni Andres ay tila isang deklarasyon. Naramdaman ni Ligaya ang pamilyar na kirot ng selos, ngunit ngayon, may kasama na itong pagod. Pagod na siyang masaktan, pagod na siyang umasa. Ilang sandali pa, umakyat sa maliit na entablado ang MC. At ngayon, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang utak sa likod ng lahat ng ito, ang comeback king, Mr. Andres de la Cruz. Nagpalakpakan ang lahat. Umakyat si Andres sa entablado, kumaway sa mga tao. Nagbigay siya ng isang maikling talumpati tungkol sa vision, hard work, at never giving up. Walang ni isang salitang salamat para sa kanya, para sa asawa niyang nasa sulok. At syempre, pagtatapos ni Andres, ang tagumpay na ito ay hindi magiging posible kung wala ang tulong ng isang taong tunay na naniniwala sa potensyal ng aming kumpanya. Isang taong may talino at ganda. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Maribel Santos. Muling nagpalakpakan ang mga tao habang si Maribel ay umakyat sa entablado na parang isang reyna. Tumabi ito kay Andres at kinuha ang mikropono.
Thank you, Andres. Simula ni Maribel. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit dinig sa buong silid. It's an honor to be part of this success. Tumingin si Maribel sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Alam nyo, ang isang negosyo ay parang isang relasyon. Kailangan ng tiwala. Kailangan ng tamang partnership. Kailangan mong pumili ng isang taong hindi ka hihilahin pababa, kundi itutulak ka pataas. Napatingin ang ilang mga tao sa direksyon ni Ligaya. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin na parang maliliit na apoy sa kanyang balat. Si Andres ay isang brilyante, pagpapatuloy ni Maribel, at ngayon, ang kanyang mga mata ay nakatutok na kay Ligaya. Isang matamis, ngunit makamandag na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngunit kahit ang pinakamakinang na brilyante ay maaaring magmukhang malabo kung ilalagay mo ito sa isang lalagyan na gawa sa putik. Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga taong nakakaintindi sa kanyang patama. Hindi direktang binanggit ang kanyang pangalan. Hindi kailangan. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Ligaya na parang isang kutsilyo. Ang kanyang mga pisngi ay nag-init. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang buong silid ay tila umikot. Ang lahat ng mata ay nasa kanya na ngayon, naghihintay, nag-aabang. Ngunit ang tanging mga mata na mahalaga para sa kanya ay ang mga mata ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Andres na nakatayo pa rin sa entablado sa tabi ni Maribel. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Sabihin mo, ipagtanggol mo ako. Please, nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng silid na puno ng mga estranghero. Nakita ni Andres ang sakit sa kanyang mga mata. Nakita niya ang kahihiyan. Nakita niya ang kanyang pagmamakaawa. At pagkatapos, sa harap ng lahat, umiwas ito ng tingin. Tumingin ito kay Maribel. Tumingin ito sa mga tao. Sa kahit saan, huwag lang sa kanya. Iyon na iyon. Ang katahimikan ni Andres, mas malakas pa ito kaysa sa insulto ni Maribel. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sampal. Ang katahimikan na iyon ay isang pag-amin, isang paghatol, isang nakakabinging tunog ang umaling-awngaw sa tainga ni Ligaya. Hindi niya na marinig ang palakpakan, hindi niya na marinig ang musika. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagbasag ng huling piraso ng kanyang puso. Hindi niya namalayan na gumagalaw na pala ang kanyang mga paa. Tumalikod siya. Naglakad siya palayo. Nilampasan niya ang mga nagbubulungang mga tao, ang mga mapanuring tingin. Naglakad siya palabas ng silid na naliligo sa ginto. Palayo sa entablado, kung saan ipinagkanulo siya ng kanyang asawa. Bawat hakbang ay isang desisyon. Bawat paghinga ay isang paglaya. Pagdating niya sa labas ng ballroom sa tahimik na hallway, huminto siya. Sumandal siya sa malamig na pader para suportahan ang kanyang mga tuhod na nanginginig. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang gustong lumabas. Ang natira na lang ay isang malawak, malamig, at nakakatakot na kawalan. Kinuha niya ang kanyang maliit na purse. Sa loob nito, kinuha niya ang kanyang lumang Nokia phone. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Tito Mateo, tapos na po ang pagsubok. Bago niya pa man masend, nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Isang mensahe ang pumasok mula kay Attorney Mateo na para bang alam nito, na para bang nakikita siya nito. Natanggap ko na ang sagot na kailangan natin. Ang champagne ay sumasayaw sa loob ng kanyang kristal na baso. Mula sa bintana ng opisina ni Andres, pinanood ni Maribel ang mga ilaw ng Makati sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang ambisyon. At siya, si Maribel Santos, ay nasa tuktok ng lahat ng ito, nagmamasid. A perfect night, sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa tanawin. Narinig niya ang paglapit ni Andres sa likuran niya. Naramdaman niya ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong reyna, bulong nito sa kanyang tainga.
Humarap si Maribel at ngumiti. Isinabit niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Andres. Ang galing ng pagkakasabi mo kanina. A woman of vision and beauty. Sinasabi ko lang ang totoo. Sagot ni Andres, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Pero ang reyna mo, umalis ng maaga. Sabi ni Maribel, may pilyang nangiti. Nagbago ang ekspresyon ni Andres. Isang anino ng pagkakasala ang dumaan sa kanyang mga mata. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Maribel. Nangangahulugan iyon na wala na itong pakialam. Na ang huling tali na nag-uugnay kay Andres sa kanyang kahapon ay naputol na. May problema ba? Tanong ni Andres, napansin marahil ang kanyang pananahimik. Wala naman, sabi ni Maribel, habang hinihimas ang kurbata nito. Iniisip ko lang, ang Legacy Collection ay isang malaking tagumpay. Ang mga order ay dumarating. Pero, kulang pa. Anong ibig mong sabihin? We're stable, darling, pero hindi pa tayo untouchable. Paliwanag niya. Kailangan natin ng isang malaking bagsak, isang bagay na maglalagay sa atin sa itaas na hindi na tayo kayang abutin ng kahit sino. Kinuha niya ang kanyang baso ng champagne at lumakad patungo sa isang glass display case sa gitna ng opisina. Sa loob nito, nagniningning ang pinakatampok na alahas ng koleksyon, ang Rosario Legacy, isang diamanteng singsing na may malaking asul na bato sa gitna. Sinasabing ang bato ay galing pa sa isang nawawalang minahan sa Palawan. Ito ang pinakamahal na piyesa na kasiguro sa halagang 50 milyong piso. Maganda, hindi ba? Sabi ni Maribel habang nakatitig sa singsing. Ang obra maestra ko, may pagmamalaking sabi ni Andres. Obra maestra mo na nakasiguro ng 50 milyon. Sabi ni Maribel, dahan-dahang lumingon para harapin si Andres. 50 milyong piso, Andres. Cash, walang utang, walang interes. Isipin mo kung anong magagawa natin sa perang yan. Napakunot ang noo ni Andres. Maribel, anong? Isang aksidente, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay naging isang mapang-akit na bulong. Isang nakawan, isang trahedya na malulungkot ang lahat. At habang ang lahat ay nagluluksa para sa nawalang sining, tayo naman ay binibilang ang pera mula sa insurance. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Andres, pagkatapos pag-aalinlangan, at sa huli, isang kislap ng interes. Nahuli na niya ito. That's illegal, sabi ni Andres, ngunit ang kanyang boses ay walang conviction. Mas illegal ang mamatay ng gutom, sagot ni Maribel. Ginawa na natin ang mahirap na bahagi. Itinayo natin muli ang kumpanya. Ito ay isang business strategy na lang. Isang shortcut patungo sa tuktok. Lumapit siya kay Andres. Ang kanyang mga mata ay nakikipag-usap sa ambisyon sa loob nito. Pero kailangan natin ng isang salarin, isang taong pagbibintangan para malinis ang lahat. At doon, binigkas niya ang pangalan na pareho nilang iniisip. Si Ligaya, umiling si Andres. Hindi natin siya pwedeng idamay dito. Bakit hindi? Tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Isipin mo, Andres, perpekto siya. Isang asawang hindi masaya. Isang babaeng biglang nagkaroon ng access sa malaking pera gamit ang credit card na ibinigay mo. Isang babaeng biglang umalis sa gitna ng party pagkatapos ng isang maliit na di pagkakaunawaan. Madaling itahi ang kwento. Hindi niya kayang gawin yun, giit ni Andres. Alam ko, at alam mo, sabi ni Maribel, pero hindi yun ang iisipin ng pulis. Hindi yun ang iisipin ng publiko. Lumapit pa siya. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. She's a nobody, Andres. Walang maniniwala sa kanya. Nakita ni Maribel ang digmaan sa loob ni Andres. Ang huling piraso ng kanyang konsensya laban sa bundok ng kanyang ambisyon. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. This is our future, darling. Ang kinabukasan na karapat-dapat sa'yo.
sa atin. Huwag mong hayaang ang isang babaeng galing sa nakaraan ang humadlang doon. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Andres. Pagkatapos, dahan-dahan, tumango ito. Isang tango lang. Ngunit para kay Maribel, iyon na ang pinakamatamis na tagumpay. Ngumiti si Maribel. Isang tunay na ngiti sa wakas. Hindi na niya kailangan si Andres para sa kanyang talino o lakas. Kailangan na lang niya ito bilang isang kasangkapan, isang kasabwat. Ang hari ay naging isang alipin na ng kanyang sariling mga pangarap. Magaling, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Andres at hinila ito patungo sa bintana. Tingnan mo yan, Andres, sabi niya, habang itinuturo ang karagatan ng mga ilaw sa labas. Bukas, ang lahat ng yan ay magiging atin. Tumingin siya sa refleksyon nila sa salamin ng bintana. Ang imahe ng isang perpektong mag-asawa na may kapangyarihan. Ngunit sa likod ng refleksyong yon, isang babae sa isang sulok ng Maynila ang tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hindi alam na siya ay napili na para maging ang huling sakripisyo. Bukas, bulong ni Maribel sa sarili habang nakatingin sa refleksyon ng lalaking hawak na niya ngayon sa palad. Magsisimula ang pagbagsak ni Ligaya Rosario. Ang lumang baul na kahoy ay halos puno na. Sa loob nito ay ang mga piraso ng buhay na binuo niya kasama si Andres. Ang isang tuyong bulaklak ng sampagita mula sa kanilang unang date. Ang maliliit na figurin na binili nila sa Quiapo. Ang isang litrato nila noong kasal na maingat niyang inalis mula sa basag na frame. Hinawakan niya ito sandali. Ang mga ngiti nila ay tila nanunuya sa kanya mula sa nakaraan. Inilagay niya ito sa baul, nakataob. Hindi siya nag-iimpake para umalis. Nag-iimpake siya para magpaalam. Pagkatapos ng gabi ng kahihiyan, alam na ni Ligaya na wala nang dapat pang iligtas. Ang pag-ibig na inalagaan niya ay isa na lamang bangkay. Ang natitira na lang ay ang disenteng paglilibing. Hihintayin niyang humupa ang lahat. Pagkatapos ay kakausapin niya si Andres. Tahimik siyang aalis. Kinuha niya ang mga telang sinulid at mga butil na ginagamit niya sa paggawa ng mga pulseras. Ang mga ito ay ilalagay niya sa isang hiwalay na bayong. Ang mga ito ay sa kanya. Ang mga ito ay si Ligaya. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Napahinto siya. Hindi ganoon kumatok si Andres. Masyadong malakas, masyadong mapilit. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib. Pagsilip niya sa peephole, nakita niya ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme. Pulis. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Binuksan niya ang pinto. "Magandang hapon po," sabi ng isa sa mga pulis, isang lalaking may makapal na bigote. "Hinahanap po namin si Ginang Ligaya de la Cruz." "Ako po," sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit hindi nanginginig. "May ilang mga katanungan lang po sana kami tungkol sa isang insidente sa De La Cruz Fine Jewelry kagabi," sabi ng pulis. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Ande, ang muka ay puno ng pagkabalisa. "Ligaya, anong nangyayari dito? Okay ka lang ba?" tanong nito. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga kapitbahay. "Mga sir, asawa ko po. Ano pong problema?" "Sir Andres," sabi ng pulis na may bigote, "iniimbestigahan po namin ang pagkawala ng Rosario Legacy Diamond Ring mula sa inyong display kagabi." Ang pag-arte ni Andres ay perpekto. Ang gulat, ang pag-aalala. Ngunit nakita ni Ligaya ang isang bagay sa likod ng mga matang yon. Isang malamig, kinakalkulang plano. "Ano? Ninakaw? Paanong nangyari yon? Maari po ba kaming pumasok?"
Tanong ng kasamang pulis. Tumango si Ligaya at pinapasok sila. Sa sala, ipinaliwanag ng mga pulis na walang forcible entry. Ang magnanakaw ay may access sa susi ng display case at ng vault. Imposible, sabi ni Andres. 3 lang kami ang may access doon. Ako ang head of security at napahinto ito at dahan-dahang lumingon kay Ligaya. Ang tingin nito ay puno ng pekeng kalungkutan at pagdududa. Naintindihan na ni Ligaya. Ito na pala iyon. Ginang de la Cruz, tanong ng pulis. Nasaan po kayo kagabi pagkatapos niyong umalis sa event? Umuwi po ako agad dito. Kalmado niyang sagot. May kasama po ba kayo? May makakapagpatunay po ba niyan? Wala po. Mag-isa lang po ako. Si Andres ay umiling-iling sa isang sulok na parang hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi ko maintindihan, sabi nito. Sapat lang para marinig ng mga pulis. Hindi ko alam. Nagbago na siya nitong mga huli. Palaging nag-iisa. At binigyan ko siya ng credit card. Baka hindi niya tinapos ang kanyang sasabihin. Hindi na kailangan. Ang lason ay naitanim na. Maaari po ba naming tingnan ang inyong mga personal na gamit? Ginang de la Cruz? Tanong ng pulis. Sige po, sagot niya. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito takot. Ito ay isang uri ng pagkamanhid. Pinapanood niya ang sarili na parang isang tauhan sa isang dula na isinulat ng ibang tao. Sinundan niya sila papasok sa kwarto. Sumunod din si Andres. Nandito ang mga gamit niya, sabi ni Andres. Itinuturo ang lumang aparador at ang baul sa sahig. Binuksan ng isang pulis ang aparador. Ang isa naman ay yumuko para buksan ang baul. Nagsimula silang maghalongkat. Bawat damit na inilalabas, bawat bagay na kanilang hinahawakan, ay isang paglapastangan sa kanyang pagkatao. At doon, sa ilalim ng kanyang mga damit panloob, sa loob ng isang maliit na sisidlan ng alahas, kung saan niya itinatago ang mga simpleng hikaw, may kinuha ang pulis. Isang maliit, makinang na susi. Ano po ito? Tanong ng pulis. Itinaas ang susi. Nakilala ito ni Andres. Diyos ko. Yan ang duplicate key ng display case. Bakit nasa iyo yan, Ligaya? Nakatitig lang si Ligaya sa susi. Hindi niya ito kailanman nakita sa buong buhay niya. Ngunit alam niya kung kaninong mga kamay ang naglagay nito roon. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila bumagal. Ang mga boses ng mga pulis, ang pekeng pag-aalala ni Andres, lahat ay lumabo. Ang tanging malinaw lang ay ang imahe ng susing iyon. Ito ang katibayan, hindi ng kanyang kasalanan, kundi ng lalim ng kanilang pagtataksil. Hindi lang nila siya gustong paalisin. Gusto nilang sirain siya, burahin. Tumingin siya kay Andres. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, hindi na ito umaarte. Nakatingin ito sa sahig. Hindi nito kayang salubungin ang kanyang mga mata. Doon niya nakita ang katotohanan. Ang hari ay isa palang duwag. Nagbago ang kilos ng mga pulis. Ang kanilang mga tanong ay hindi na pakiusap. May diin na. May akusasyon. Saan niyo po itinago ang singsing, ma'am? May kasabwat po ba kayo? Kailangan niyo pong sumama sa amin. Sa gitna ng lahat ng ito, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Ligaya. Wala nang sakit, wala nang galit. Ang natira na lang ay isang matigas na determinasyon. Tapos na ang dula. Oras na para sa huling yugto. Ang pulis na may bigote ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ginang de la Cruz, maari po ba kayong sumama sa amin sa presinto para sa ilang mga katanungan? Ang hangin sa loob ng istasyon ng pulis ay mabigat at amoy lumang papel. Ngunit para kay Andres, ang bawat paghinga ay isang hininga ng tagumpay. Nakaupo siya sa isang upuang bakal sa labas ng interrogation room. Katabi si Maribel. Lahat ay umaayon sa plano. Ang mga pulis ay kumbinsido. Ang mga ebidensya ay nakatanim ng maayos.
Ang kailangan na lang ay ang pag-amin o ang patuloy na pagtanggi ni Ligaya na lalo lang magpapatibay sa kanilang kaso. Relax, bulong ni Maribel at pasimpleng hinawakan ng kanyang kamay. Malapit na itong matapos. Nagpalitan sila ng isang maliit, kampanteng ngiti ng ngiti. Si Ligaya ay nasa loob ng kwarto, mag-isa at walang kakampi. Ano ang magagawa ng isang simpleng babaeng tagabenta ng pulseras laban sa kanilang dalawa? Nakaramdam siya ng isang maliit na kirot ng konsensya, isang imahe ng mukha ni Ligaya na puno ng pagtataksil ang sumagi sa kanyang isipan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ito ang nararapat, sabi niya sa sarili. Sa digmaan, may mga kailangang isakripisyo. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay bumukas. Inaasahan ni Andres na isang pulis ang lalabas para magbigay ng update. Ngunit hindi. Isang grupo ng mga tao ang pumasok. 3 lalaki na nakasuot ng mamahaling business suit at isang matandang lalaki na nakabarong. Sila ay naglalakad na may awtoridad na parabang pag-aari nila ang lugar. At sa gitna nila, naglalakad ang isang babae. Napatayo si Andres, maging si Maribel ay napaituwid ng upo. Si Ligaya. Ngunit hindi ito ang Ligaya na kilala niya. Hindi ito ang babaeng nakaduster na nagluluto ng adobo. Hindi ito ang babaeng umiiyak sa isang sulok sa isang magarbong party. Ang babaeng naglalakad palapit sa kanila ay nakasuot ng isang matalinong itim na blazer at tailored pants. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos sa kanyang batok. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, maliban sa isang bahagyang kulay sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Naglalakad siya na may paninindigan. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin, hindi sa kanya, hindi kay Maribel, kundi sa daan sa kanyang harapan. Para siyang ibang tao. Isang estranghera na may mukha ng kanyang asawa. Sino sila? Bulong ni Maribel. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses sa unang pagkakataon. Hindi nakasagot si Andres. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Dumaan ang grupo sa kanilang harapan. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Ligaya. Para siyang hangin. Para siyang isang muebles na walang halaga sa silid. Dire-diretso silang pumasok sa opisina ng hepe ng istasyon. Isang pulis ang lumabas mula sa interrogation room at lumapit sa kanila. Sir Andres, Ma'am Maribel, pinapatawag po kayo sa loob ng opisina ni Major. Nagkatinginan sina Andres at Maribel. Ang kanilang kumpiyansa ay biglang nagkaroon ng lamat. Pumasok sila sa opisina. Naroon na silang lahat. Si Ligaya ay nakaupo sa isang silya sa tapat ng mesa ng hepe, kalmado at tahimik. Sa tabi niya ay nakatayo ang matandang lalaki na nakabarong. Major? Ito po si Mr. De La Cruz at Miss Santos, sabi ng pulis. Maupo kayo, sabi ng hepe. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Major, ano po ang nangyayari dito? Tanong ni Maribel. Sinisikap na ibalik ang kanyang kontrol. Ang suspect ay ang babaeng yan. Bakit nandito kami? Ang matandang lalaki ang sumagot, hindi ang hepe. Magandang hapon. Ako si Attorney Mateo. Sabi nito, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng bakal. Kami ang kumakatawan sa aming kliyente, si Ginang Ligaya Rosario. Rosario, hindi De La Cruz. Hindi po kami narito para sagutin ang mga walang basehang akusasyon laban sa aming kliyente. Pagpapatuloy ni Attorney Mateo, narito kami para maghain ng sarili naming reklamo. Kinuha ng abogado ang isang makapal na folder na dala niya at inilapag ito sa mesa ng hepe. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang reklamo para sa attempted insurance fraud at conspiracy, sabi ng abogado. Nanlamig ang dugo ni Andres. Tumingin siya kay Maribel. Ang mukha nito ay namumutla. Anong ebidensya ang meron kayo? Nanginginig na tanong ni Maribel. Binuksan ni Attorney Mateo ang folder. Sa loob ay may mga dokumento, mga litrato, at mga bank statement. Lahat ng kailangan namin.
Teka lang, sabi ng hepe, tila nalilito. Tumingin siya kay Ligaya. Ginangi, Rosario, kanina lang, kayo ang pangunahing suspect sa pagnanakaw ng isang diamanteng sing-sing na pag-aari ng kumpanya ng asawa ninyo. Sa pagkakataong yun, si Ligaya na ang nagsalita. Tumingin siya, hindi kay Andres, hindi kay Maribel, kundi sa hepe ng pulis. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay hindi pasag o nanginginig. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng isang kapangyarihan na hindi pa naririnig ni Andres mula sa kanya kailanman. Hindi po ako narito bilang isang suspect, sabi niya. Isang sandali ng katahimikan. Narito ako bilang may-ari ng ninakaw na diamante. Ang mga salita ay tumama kay Andres na parang isang sampal mula sa isang multo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang sahig ay tila biglang nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin siya kay Ligaya, ang kanyang simpleng asawa, ang babaeng tagabenta ng pulseras, ang babaeng minamaliit niya, at nakita niya ang reyna na matagal nang nagtatago sa likod ng isang abang alipin. Narinig niya ang paghinga ni Maribel sa tabi niya. Ano? Anong pinagsasabi mo? Sa wakas, lumingon si Ligaya. Tumingin ito sa kanila, sa kanilang dalawa ni Maribel. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Andres ang isang bagay sa mga labi nito. Hindi galit, hindi lungkot. Isang maliit, malungkot na nangiti. Ang nangiti ng isang taong alam na tapos na ang laro. Ang bawat papel na inilalabas ni Attorney Mateo mula sa folder ay parang isang pala ng lupa na itinapon sa ibabaw ng ataul ng kasinungalingan nina Andres at Maribel. Pinanood ni Ligaya ang pagbabago sa kanilang mga mukha habang ipinipresinta ng kanyang abogado ang katotohanan, piraso bawat piraso. Ang pagiging kampante ni Maribel ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkatuliro. Ang pagmamataas ni Andres ay gumuho at naging purong takot. Ito po, Major, ang birth certificate ng aking kliyente. Si Ligaya Isabel Rosario, ang nag-iisang anak na babae ni Ricardo Rosario, at ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong si Doña Isabel Rosario, ang nagtatag ng Rosario Gems, simula ni Attorney Mateo. Inilatag niya ang mga dokumento ng kumpanya. Ang Rosario Gems na nakabase sa Palawan, ang siyang may-ari ng minahan kung saan nakuha ang asul na diamante. Ito ang orihinal na sertipiko ng pagmamay-ari ng bato na nakapangalan kay Ginang Rosario. Ang De La Cruz Fine Jewelry ay may kasunduan lamang na i-display at ibenta ang nasabing sing-sing bilang bahagi ng isang partnership. Pagpapatuloy ng abogado habang idinidiin ang huling salita. Isang partnership na sinira ni Mr. De La Cruz. Pagkatapos, inilabas niya ang pinakamabigat na ebidensya, mga financial records. At ito naman po, sabi ni Attorney Mateo, ang mga dokumento ng Swiss Investment Fund na nagligtas sa kumpanya ni Mr. De La Cruz mula sa pagkalugi. Ipinakita niya ang mga papeles na nagpapatunay na ang nasabing pondo ay isang subsidiary, isang shell corporation na pag-aari ng Rosario Trust Fund. Ang perang nagligtas sa iyo, Mr. De La Cruz, sabi ng abogado. Ngayon ay direktang nakatingin kay Andres. Ang perang nagbalik sa iyo sa kapangyarihan at nagbigay sa iyo ng kumpiyansang tapak-tapakan, ang asawa mo, ay pera niya. Isang tunog na parang nasasakal ang kumawala mula kay Andres. Tumingin ito kay Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang pinaghalong pagkalito, pagsisisi at lubos na kahihiyan. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang kanyang pagiging comeback king, ay isa palang palabas na pinunduhan ng babaeng minamaliit niya. Si Maribel naman ay sumubok lumaban. Kasinungalingan. Lahat yan ay gawa-gawa lang. Ngunit si Attorney Mateo ay handa. Talaga ba, Miss Santos? Sabi nito
at inilabas ang isang maliit na voice recorder dahil ang aming investigador ay nakakuha ng kopya ng inyong pag-uusap ni Mr. De La Cruz sa kanyang opisina kagabi. Isang pag-uusap tungkol sa shortcut patungo sa tuktok at ang paggamit sa asawa niya bilang perfect na salarin. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Maribel, malinaw at makamandag, ay pumuno sa silid. She's a nobody, Andres. Walang maniniwala sa kanya. Sa sandaling iyon, tapos na ang lahat. Si Maribel ay napasandal sa kanyang upuan, talunan. Ang matalas niyang isipan at matamis na dila ay wala ng silbi. Ang kanyang sandata ay ginamit laban sa kanya. Ang atensyon ng lahat ay bumalik kay Andres. Dahan-dahan, tumayo ito. Dahan-dahan, lumakad ito palapit sa kinaroroonan ni Ligaya. Ang bawat hakbang ay tila isang napakabigat na pag-amin ng kanyang pagkakamali. Lumuhod ito sa harapan niya. Sa sahig na malamig ng istasyon ng pulis, sa harap ng lahat, ang hari ay tuluyang bumagsak. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kamay na dati binibitawan niya. Ang kamay na dati nilalagyan niya ng credit card bilang kabayaran sa kanyang pagkukulang. Ang paghawak niya ngayon ay desperado, na parang isang taong nalulunod na kumakapit sa isang piraso ng kahoy. Ligaya! Bulong nito. Ang boses ay basag na basag. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nabulag ako. Ligaya, please. Tinitigan ni Ligaya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking minahal niya ng buo. Ang lalaking sinubukan niyang iligtas. Ang lalaking sumira sa kanya. Wala nang galit sa kanyang puso. Wala nang sakit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malawak na kalungkutan. Isang panghihinayang para sa pag-ibig na sana'y naging kanila. Dahan-dahan at buong ingat, hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Pinatawad na kita, Andres, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at totoo. Matagal na. Noong gabing pinili mong manahimik, pinatawad na kita. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Andres, ngunit idinugtong niya ang mga salitang kailangan nitong marinig. Ang mga salitang magpapalaya sa kanilang dalawa. Pero tapos na tayo. Tumayo siya. Sa pagtayo niya, pakiramdam niya ay hindi lang siya tumatayo mula sa isang upuan. Tumayo siya mula sa mga guho ng kanilang relasyon. Tumayo siya bilang si Ligaya Isabel Rosario. Hindi na niya tinignan si Andres. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Sumunod sa kanya si Atty. Mateo. Pagbukas nila ng pinto, isang kumpol ng mga mamamahayag at mga kamera ang sumalubong sa kanila. Ang balita ay kumalat na. Ang iskandalo ay nagsimula na. Ngunit hindi na ito ang kanyang iskandalo. Naglakad siya sa gitna ng mga flash ng kamera. Ang kanyang ulo ay nakataas. Hindi siya nagtago. Hindi siya yumuko. Sa likod niya, naiwan ang isang sirang lalaki na nakaluhod sa sahig. Umiiyak hindi lang dahil sa mga nawala sa kanya, kundi dahil sa halaga ng babaeng ngayon niya lang tunay na nakilala. Ngayong huli na ang lahat. 6 na buwan. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Iyon ang unang napansin ni Ligaya nang bumalik siya sa Palawan. Hindi na ang amoy ng usok at ng nagmamadaling ambisyon ng syudad. Nakaupo siya sa isang maliit na kainan sa tabi ng dalampasigan, kaharap si Atty. Mateo. Sa isang maliit na telebisyon sa sulok, isang lumang balita ang ipinapalabas. Isang pamilyar na gusali ang nasa screen. Ang pinto nito ay selyado ng isang malaking closed na karatula. Ang logo ng De La Cruz Fine Jewelry ay tila isang multo mula sa ibang buhay. Ang kumpanya ay tuluyan ng nagsara matapos ang iskandalo ng insurance fraud na kinasangkutan ng dating CEO na si Andres De La Cruz at business partner nitong si Maribel Santos. Pinatay ng may-ari ng kainan ang telebisyon.
Hindi ito napansin ni Ligaya. O kung napansin man niya, wala na itong epekto. Ang mga pangalang iyon ay mga dayuhan na sa kanya. Nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya noong 1 linggo, sabi ni Attorney Mateo habang humihigop ng kape. Hindi na kailangang itanong ni Ligaya kung sino ang tinutukoy nito. Humihingi siya ng tawad, pagpapatuloy ng abogado. Muli, sabi niya, nagsisimula na raw siyang magtrabaho sa probinsya ng kanyang ama. Isang maliit na bukid. Natututo raw siyang magpahalaga sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tumango lang si Ligaya habang nakatingin sa mga alon. Wala ka bang gustong sabihin, Hija? Umiling si Ligaya at ngumiti. Isang ngangiting totoo at panatag. Masaya po akong natagpuan na niya ang kapayapaan niya, tito. Gaya po ng pagkatagpo ko sa akin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglakad sila sa dalampasigan. Ang buhangin ay mainit sa kanyang mga paa. Ang bagong pangalan ng kumpanya. Sigurado ka na ba roon? Tanong ni Attorney Mateo. Opo, sagot ni Ligaya. Hindi na Rosario Gems. Masyadong magarbo. Ang itatawag na natin dito ay sinag, na ang ibig sabihin ay ray of light. Dahil ang tunay na halaga ng isang hiyas ay wala sa presyo nito, kundi sa liwanag na ibinibigay nito. Ang iyong lola, siguradong ipagmamalaki ka niya, sabi ng matandang abogado. May pagmamahal sa kanyang boses. Kinabukasan mag-isa siyang nagpunta sa isang maliit na sementeryo na nakatayo sa isang burol na tanawang dagat. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang lola Isabel. Walang mamahaling bulaklak. Dinala lang niya ang isang maliit na pulseras na gawa sa mga shell at maliliit na perlas at ipinatong ito sa ibabaw ng lapida. Bulong niya sa hangin. Sinusubukan ko po. Ang ituro sa iba ang itinuro ninyo sa akin, na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Umupo siya roon ng matagal. Hinahayaang ang katahimikan at ang hangin ng dagat ang maging kausap niya. 1 linggo ang lumipas. Linggo ng umaga. Ang mga kampana ng maliit na simbahan sa kanilang bayan ay tumutunog. Sa harap ng simbahan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang bangkong kahoy. Doon nakaupo si Ligaya. Sa kanyang tabi, may isang bayong na puno ng mga makukulay na pulseras na siya mismo ang gumawa. Hindi na siya nagbebenta. Isang batang babae, marahil mga 7 taong gulang, ang huminto sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nanlalaki sa paghanga sa mga pulseras. Ngumiti si Ligaya. Gusto mo? Tumango ang bata, ngunit nahihiya. Wala po akong pera. Hindi mo kailangan ng pera, sabi ni Ligaya. Kumuha siya ng isang pulseras na kulay asul, kasing kulay ng dagat sa Palawan. Isinuot niya ito sa maliit na kamay ng bata. Regalo ko sa'yo. Nagningning ang mga mata ng bata. Salamat po, sabi nito bago tumakbo palayo para ipakita sa kanyang ina. Pinanood siya ni Ligaya at isang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kaligayahan na mas dalisay kaysa sa anumang kilig. Hindi ito ang kislap ng diamante. Ito ang kislap ng kabutihan. Nagpatuloy siya sa pagbibigay sa isang matandang babae na papasok sa simbahan, sa isang binatilyong naghihintay sa kanyang kasintahan. Bawat pulseras ay isang kwento. Isang koneksyon, isang lalaking nakasombrero at may dalang basket ng mga gulay ang lumapit. Tila galing ito sa bukid. Miss, sabi nito, magkano po yung isa? Ibibigay ko lang sana sa asawa ko. Ngumiti si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay kasing kalmado ng dagat sa umaga. Tumingala siya sa lalaki. Hindi po ito binebenta, sabi niya sa isang malinaw at masayang boses. Kumuha siya ng pinakamagandang pulseras sa kanyang bayong at iniabot ito. Regalo po.